Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko na namumuhay sa aral ng Panginoong Hesus. Ito pong panahon na ito ay panahon na talaga ng huwag magipag-compromise na sa evil. Ang masama, kanino man siya naroon o namumuhay, ay harapin natin po ng fair and square na gumagalang doon sa taong sinasaniban ng masamang ito. Napakahirap po, napakadami ng masama, at tayo ay sasabihin nating hayaan na para matahimik. Pero hayaan po natin para maging matahimik at maghahari naman ang masamang ito sa ating kapwa-tao. Matahimik nga, pero hinayaan natin maghari ang diablo. Hindi ba dapat harapin natin ito nang sa ganon, sa pag-iisip, pagnanasa natin na magbago ang taong ito, magsisi sa kanyang gawa at talikuran ng kanyang gawang mali, at humingi ng patawad sa taong kanya na pagkakasalanan. Opo. Nung isang araw, ikausap ko ang isang pastor dahil idinulog ko yung kanyang miyembro sa kanyang masamang gawa na hindi dapat pananakop ng hindi niya lupa, pagsisinungaling para ipagtanggol at pangatwiranan ng kanyang mali. Bago ito mapunta sa abogaduhan, ito po'y kapatid ko, bago mapunta sa abogaduhan ay minabuti kong puntahan ng pastor. Hindi ko na po babanggitin ang grupo o ang pastor. Pinuntahan ko at dinulog ko sa kanya ang spiritual na usapin dito bago ng legal. Ito pong pastor na ito, bandang huli o kalagitnaan ng usapin, wag daw isama ang spiritual sa legal. Hindi daw po isama, magkaiba. Ang sabi ko, pastor, isama natin ang Panginoon sa ating buhay. At hindi ko naman po siya idinikdik pa, pero naintindihan niya nung tanong ko sa kanya, hindi po ba spiritual? Tama po ba nalabagay ng utos na huwag kang magnakaw? Huwag mo pagnasain ng hindi mo iyo. Huwag kang magsalita o magtestigo ng hindi katotohanan sa iyong kapwa. Pero po, hindi ko na nga dinikdik yung pastor. Pero iba daw po ang spiritual, iba daw po ang legal. Kawawa naman po, ano? O sige po, so ganun po, harapin natin, bantayan ng ating mga sarili sa paggagapang ng demonyo sa atin at tayo mga kamali, tayo mga kasala. At kung tayo may mali, harapin natin ang ating sarili, ang ating kamag-anak, ang ating kapwa na may galang. So ako po, ginagalang ko ang aking kuya, hindi ko siya nilapastangan, pero kinakalaban ko ang evil na ito. Hindi ko sa usapin ng lupa o halaga ng lupa. Kung hindi nakita ko itong spiritual na tao, nagtuturo na ata sa kanilang kongregasyon, pero ito po, sa kanyang pagnanasa na maibuo siguro ang kanyang bahay, matagal na niyang gusto buuin, kaya sinakop na niya yung aking lupa. O sabihin po sulit ng ibang tao na hayaan mo na, pabayaran mo na sa kanya. Pwede naman po, pwede pong ibigay ko nga ng libre. Pero po, yung evil na narito, na kung pababayaan ko yung maghahari, ay isa pong kasalanan. So, pasensya na po. Sana na-share ko ng kaunti, magbantay tayo sa ating sarili. Tayo nawa ay gabayan ng banal at ng kabanalan ng Panginoong Hesus. Sa kanyang ngalan, ang lahat ng ito, sa ngalan mo Ama, Anak at Espiritu Santo, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po.